Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Caleon. Taong 1979. Probinsya ng Bukidnon. Kakatila lamang ng ulan. Kinakabahan na ang magkapatid na sina Budang at Norman. Nautusan ang dalawa na bantayan ang kalabaw. Ngunit dahil sa pagpapabaya hindi na malayang nakawala. Nilibot nila ang buong lugar. Subalit walang mahanap. Malapit na ang oras ng pag-uwi ni Caleon na siya namang ikinabahala dahil paniguradong mapapagalitan. Ikaw kasi Budang, kung sumunod ka sa sinabi ko, hindi sana makakawala yung kalabaw. Sa puno ng mangga dapat itali. Sa maliit na punla ng saging ba naman? Pagdating ni Caleon, malilintikan tayo pareho. Malintikan na ako malintikan. Nakawala na eh. Payag lang naman ako na mapagalitan kahit mapalo pa ng sinturon. Sanay na tungpot ko no, kaya hindi ko na mararamdaman yung sakit. Abaloko ka talaga. Ayos lang sa'yo, pero sa akin hindi. Siyempre, nakakahiya kay Caleon. Yun na nga lang yung pinapagawa sa atin. Hindi pa masunod ng maayos. Ikaw naman kasi masyadong pabida. Ang sarap mong iuntog eh. Pag-uusap ng dalawa. Sa kalagitnaan ng usapan ng magkapatid, bigla silang natigilan nang mapansin ang grupo ng kalalakihang kumakatok sa bahay-bahay. Nag-uunahan pa sa paglapit sa pintuan ang dalawa sa pag-aakalang tauhan ito ng munisipyo. Nandito upang mamigay ng kaunting tulong. Napapangiti sila at naisip, ngunit kagad ding napawi ng malaman ang pakay ng mga ito. Mga iyo, mapagpalang araw sa inyo. Ako nga pala si Pastor Hermo. Malapit ako sa ating Amang Diyos. Pinadala niya ako rito sa lupa upang ituro ang banal na aral. Nais ko sanang maimbitahan kayo na maging kasapi ng aming pangkat. Sabay nating ipalaganap ang salita ng Diyos. Ay sus, akala ko naman ayuda na. Imbitasyon lang pala. Pasensya na po pero hindi kami naniniwala sa ganyan ha. Baka kasi sinungaling kayo eh. Wika ni Budang. Kagad namang sinaway ni Norman ang kapatid sa prangkang pananalita. Hindi naman makapaniwala ang pastor. Ngunit pinili na lamang ng ngumiti at tanggaping biro lamang ang sinabi ni Budang. Mga iho, meron kaming pagpupulong sa nalalapit na araw ng Martes. Sana pagbigyan niyo ang imbitasyon namin. Saglit lang naman, hindi aabuti ng 1 oras. Pamimilit ng pastor. Kakasabi ko nga lang po na ayaw namin, hindi ba? Bungol yata kayo eh. Uy Budang, sira ulo ka ba? Sugo ng Diyos yung kausap mo tapos wala ka man lang paggalang? Pasensya na po kayo pastor. Sadyang may kaunting diferensya lang tong aking kapatid ha. Saan po ba magaganap ang pagpupulong at anong oras? Mga bandang 3:00 ng hapon. Ang gagawin lamang ninyo ay maghintay dahil susunduin namin kayo. O ano, magkita na lamang tayo sa Martes. Mauna na kami dahil mang-iimbita pa ng iba. Mas marami, mas matutuwa ang ating Diyos. Wika ng pastor habang nakangiting nagpapaalam sa kanila. Sinundan na lamang nila ito ng tingin habang lumalayo. Pagkatapos, ibinaling ni Budang ang kapatid.
Norman, lagot ka talaga. Bakit ka pumayag? Hindi ba kakasabi lang ni Kali yung kagabi? Huwag tayong maniwala sa mga ganyan. Kunwari lang sila eh. Sugo daw ng Diyos mga mukha namang alagad ng demonyo. Pastor bang tumatakbo? Wika ni Budang na napalakas ang tawa matapos makitang kamuntikang madapa ang pastor kakamadali. O kita mo na, walang sugo ng Diyos na tanga. Sayang at hindi siya nadapa. Ako pa ang uutuin eh. Ipapalaganap yung banal na aral? Jesus, mas maniniwala pa ako sa aral ni Galeon. Kahit hindi yun Diyos. Wika ni Budang. Kinaltukan ni Norman ang kapatid upang matigil. Umayos na rin sila dahil dumating na si Galeon. Pareho pang nanginig nang makitang hila nito ang nakawalang kalabaw. Lalapit sana si Budang para magmano, ngunit nahampas ng puso ng saging sa ulo. Galeon naman, magmamano nga lang yung tao, hinampas pa. Masakit yun ha, parang bakal naman yung puso na yan. Ano ba ang billing ko sa inyong dalawa? Itali ang kalabaw sa puno ng mangga para hindi makawala. Pero bakit nakasalubong ko na lang ito sa daan? Baka nainip na sa lilim ng puno, Galeon. Tapos naisipin na sunduin ka. Mabuti natuntun niya yung daan papunta sa'yo. Isa muling hampas sa ulo ang natanggap ni Budang. Habang si Norma naman, nagpresentang itali ang kalabaw sa puno ng mangga sa hindi kalayuan. Pagkatapos, magkaharap silang nag-usap sa sala. Bata pa lamang si Galeon. Kinupkup na ito ng lolo at lola ng dalawang bata. Sa hindi inaasahang pagkakataon na maalam na ang matatanda. Ang mga magulang naman ng magkapatid ay sabay na namaalam matapos masangkot sa engkwentro ng rebelde at sundalo. Bilang ganti, kinupkup niya ang mga ito at inalagaan sa abot ng makakaya. Subalit sadyang isang hamon para sa kanya ang pagpapalaki kay Budang. Pilyong bata at may sariling mundo. Bumawi naman kay Norman na masunurin at mabait. Kumusta naman ang araw niyong dalawa rito sa bahay? May maririnig ba akong magandang balita lalo sa'yo, Budang? Tanong ni Galeon. Kagad pinigilan ni Norman ang kapatid na magsasalita na sana. Hindi na niya ito pagsasalitain dahil paniguradong kukulo lamang ang dugo ni Galeon. Kaya sa halip, siya na lamang ang sumagot. Naging maayos naman po ang bentahan ng kamote. Naubos nga po yung 2 bukag Nasa altar ang salapi na kinita. Galeon, binawasan po pala yun ni Budang. Pinusta niya po sa sabong Wika ni Norman. Dumiretso ang paningin ni Galeon kay Budang na parang wala lang. Pasimpleng nakaupo habang nasa malayo ang tingin. Napabuntong hininga na lamang ang matanda para pigilan ang sariling mapalo ito. Masyado nang pagod mula sa buong araw na pag-aararo para disiplinahin pa ang mga ito. Hayaan mo na. Alam ko naman na kahit anong pusta ng batang ito matatalo pa rin Magsikain na kayo sa kusina. May dala kong kaunting panset at manok. Pagkasyahin nyo na lang ha. Matulog na rin kayo pagkatapos. Wika ni Galeon. Habang nasa kusina ang dalawa, inatupag na matanda ang pagpapalit ng lubid sa kalabaw. Umiksi na ito matapos maputol. Sa kalagitnaan, napansin niya ang 3 lalaki na papalapit sana sa tahanan. Ngunit nang makita siya, lumihis ng daan sabay karipas ng takbo.
Hindi na lamang pinansin pa sa pag-aakalang napagkamalan lamang ang tahanan. Ilang sandali pa, saktong natapos ang gawain ay lumabas si Norman. "O Norman, may kailangan ka ba?" "Siya nga pala, maaga akong aalis bukas dahil anihan na ng saging sa taniman ni Mang Ruben. Sasama rin ako sa pagbebenta sa kabilang bayan at baka buong araw ako mawawala. Matino ka kaya ikaw na ang bahala sa kapatid mo ha. Aasahan kong walang masamang mangyayari sa oras na wala ako." "Makakaasa po kayo, Ka Leon. May gusto lang po akong itanong. Kanina po kasi may dumating na kalalakihan. Nagpakilala sa amin ng pastor nila, si Pastor Hermo. Ang sabi, inutusan daw siya ng Diyos na magpalaganap ng banal na aral. Inimbitahan kami sa gaganaping pagpupulong ngayong Martes. Pwede po ba kaming pumunta?" "Oo," kasi yung naisagot ko sa kanila eh. "Kung makakabuti sa inyo, pwede kayong pumunta pero kung magdudulot ng masama, wag na lang. Sa makalawa pa naman yan eh. Kaya pag-usapan na lang natin ulit baka makasalubong ko rin ng pastor. Gusto ko sanang alamin muna ang kanilang pakay bago kayo pumunta doon. Hindi natin alam baka mamaya ibang bagay pala yung intensyon nila." "May punto nga po kayo, Ka Leon. Sige po ha, pag-usapan na lang natin sa susunod. Nagdalawang isip nga rin ako kasi, yun nga, baka hindi talaga sila sugo ng Diyos." "Baka hindi nga talaga. Ginagamit lang nila yung Diyos para magawa yung masamang binabalak. Ka Leon, itong kapatid ko hindi nag-iisip eh. Pumayag ba naman kagad sa imbitasyon ng pastor? Hindi pa natin alam kung anong pakay nila. Baka imbitasyon ng kamatayan yun." Wika ni Budang. Parehong napalingon ang dalawa sa biglaan nitong pagsingit. Nakadungaw ito sa bintana. Hinintay ni Ka Leon ang susunod niyang sasabihin. "Kung ako sa'yo, Ka Leon, wala po talaga akong tiwala sa pastor na yun. Nararamdaman ko eh, may binabalak siyang masama. Nangahakot lang yun ang mabibiktima." "Budang, nakalimutan mo na yata ang sinabi ko ha. Huwag kang basta-basta magbibitaw ng salita sa tao kung hindi naman sigurado. Puro ka lamang kutob eh." Wika ni Ka Leon. "Pero aminin mo, Ka Leon, minsan yung kutob ay nagliligtas sa tao sa posibleng kapahamakan. Isasang-ayon man kayo sa akin o hindi, wala akong tiwala sa pastor na yun. Ikaw naman, Norman, kung magpapadala ka sa paniniwala mo, bahala ka. Basta ako hindi sasama sa Martes. Gawin pa akong pulutan doon eh." "Ang ingay mo naman. Tulog ka na nga lang. Sumasabat ka pa sa usapan eh." Wika ni Norman. Dahil sa inis ay pumasok na lamang sa tahanan. Naiwan si Ka Leon sa labas. Napapaisip sa sinabi ni Budang. May punto ang binata. Ilang beses na ding may nagpanggap na pangkat na nagsasabing alagad sila ng Diyos. Ngunit krimen lamang ang ginawa. Nandadamay pa ng mga inosenteng tao. Sa kabilang banda naman, hanga rin siya sa ugaling yun ni Budang. Kahit sabihing pasaway ito, hindi madaling mauto lalo na sa ganong bagay. Yun din ang dahilan kung bakit kamuntikang mapatay ang ama noong minsanang maimbitahan sa pagpupulong. Nakaligtas naman, ngunit hindi nadakip ang grupo. Dahil dito, kinabahan siya sa maaaring kahinatnan ng magkapatid kung sakaling pilitin ng pastor na sumama sa kanila. Kinabukasan, bago siya umalis, ginising niya ang dalawa upang bilinan na huwag magpapadala sa matatamis na salita ng kahit na sino, lalo na ng pastor kung sakaling bumalik. Sa pagkakataong yun, umaasa siya kay Budang. Si Norman ay merong personalidad na hindi makatanggi.
Kaya mas madalas itong mapalapit sa kapahamakan kumpara sa kapatid. Ako na po ang bahala, Kalion. Mabuti naman pinagkatiwalaan niyo na ako. Si Norman lang kasi palagi. Hindi naman sa nagtatampo ako ha. Pero parang gano'n na nga. Wika ni Budang. Ay nako, umagang umaga wag mo kong andara ng ganyan. Umayos kayong dalawa ha. Ikaw naman Norman, alam kong nahihiya kang tumanggi. Lalo na kung ibang tao ang hihiling. Pero isaisip din ang posibleng mangyari. Masama man o mabuti. O siya, malapit nang sumikat ang araw. Kailangan ko nang umalis. Dadalhin ko ang kalabaw dahil hihiramin doon sa taniman. Wala kong ibibiling ibang bagay kundi alagaan at bantayan niyo ang isa't isa. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango ang magkapatid. Umalis na rin si Kalion pagkatapos. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na sa gawaing bahay si Norman. Samantalang nakahiga lamang si Budang sa papag, doon sa ilalim ng puno. Nakailang tawag na siya, subalit hindi ito nakinig. Hinayaan na lamang upang walang sagutan na mangyari. Ganyan tayo no? Ako na lang lagi yung gumagawa ng gawaing bahay. Samantala yung isa dyan, akala mo kung sinong senyorito. Sariling kalat hindi maayos. Itinikom na lamang ni Norman ang bibig. Dahil tila nagbibingi-bingihan ang kapatid. Itinuloy niya ang pagwawalis ng bakuran. Hindi nagtagal. Pati siya ay nagulat sa biglaang pagbangon nito. Ay naku, nandito na naman yung pastor na akala mo kung sinong santo. Hoy Norman, pumasok ka ng bahay. Ako na ang bahalang humarap sa mga to. Alam ko na kasi nabibigay ka kaagad eh. Pasok na. Wika ni Budang. Aba, kung makapagsalita ka parang nakababatang kapatid mo ko ah. Hoy, mas matanda ako sa'yo no? Kaya kaunting respeto naman. Tugon ni Norman. Ano bang inaano mo? 1 taon lang naman yung tanda mo sa akin. Pumasok ka na nga. Malapit na sila. Muling wika ni Budang. Sumunod na lamang si Norman kahit labag sa loob. Nais sana ng binata na siya ang humarap sa mga ito. Dahil kung si Budang, paniguradong kung ano-ano ang sasabihin. Ngunit wala nang nagawa pa, kundi pakinggan ang naging usapan sa labas. Mapagpalang araw sa iyo, iho. Nandito ako muli para imbitahan kayo ng kapatid mo sa mangyayaring pagpupulong mamayang gabi. Sa Martes pa sana, kaso may iba na kaming lakad. Ito, may dala kaming kaunting pasalubong. Biyaya mula sa may kapal. Hindi pagpapalain yung araw kung magpapatuloy kayo. Huwag na tayong maglokohan dito, pastor. Kunwari pa eh. Ginagamit mo lang yung Diyos para manlin lang ng kung sinong gusto mong biktimahin. Kung grupo kayo ng sindikato at nagnanais na kunin ang lamang loob namin, huwag na. Marami kaming sakit at malubha ang kalagayan. Mukha lang malusog pero malapit nang mamatay. Wika ni Budang. Natawa naman ang pastor sa sinabi nito. Hindi inaasahan ang inasal, ngunit kagading naging seryoso. Iho, nagkakamali ka ng inaakala. Hindi kami sindikato at wala kaming balak sa lamang loob ng kahit sino. Eh bakit? Sa tingin niyo ba sindikato lang yung may lakas ng loob na gumawa ng ganyan? Bobo ka pala eh. Hindi mo ba nakukuha yung pinupunto ko? Ang galing mong magpanggap pero mahina yung kokote. Napatitig ang pastor kay Budang. Sa puntong ito, nakaramdam na ng kaba ang binata.
Kung ganon, ano ba ang pinupunto mo? Pasensya ka na ha. Hindi ko kasi maintindihan kung ano ang ibig mong sabihin. Wika ng pastor. Tumayo si Budang at tumitig pabalik sa kanya. Lakas loob na nagsabing, "Ang pinupunto ko lang, itigil mo na ang kalokohang to. Sa tingin mo ba magtatagumpay ka sa panlilin lang? Kung makaabot kay Kalyo ng bagay na to, siguradong uuwi kang bangkay na lang. Ano, hindi mo pa rin ba nakukuha? Di talaga kayang intindihin ang kukote mo? O sige ha, sisimplihan ko na lang. Umalis ka na bago pa dumating yung antingero na tatapos ng buhay mo, aswang." Natigilan ang pastor. Ilang sandali pa'y masama na ang titig kay Budang. "O ano? Hindi mo inaasahan na malalaman ko ano? Ilang taon ko nang kasama sa iisang bubong yung antingero. Kahit papano, nalalaman ko ang ibang bagay tungkol sa katulad mong aswang. Kahit ano pang ngiti at matanamis sa salitang gamitin mo, nangingibabaw pa rin sa akin yung katauhan mo. Hindi mo maitatago sa akin yung katotohanan." Wika ni Budang. Napabuntong hininga ang pastor. Halatang nagpipigil. Pinilit na ngumiti at nagpaalam na rin. "Sa tingin ko, nagkamali ako ng binatang inimbita. Ngayon masasabi kong hindi ka basta-basta. Nalalaman mo pala kung ano ang tunay na katauhan ng iyong kaharap. Mahusay." Wika ni Pastor Hermo. Tumalikod na ito pagkatapos ngunit hindi maitatanggi ang galit. Nilingon pa si Budang pagdating sa unahan. "Uy Budang, ano bang sinasabi mo? Kung ano-ano nang lumalabas sa bibig mo. Ginagalit mo yung tao." "Isa ka pa. Hindi ko alam kung bakit nagawa kong ungusan niyang katalinuhan mo. Ilang taon na nating kasama si Kalyon, ang antingero na maraming aswang ng tinugis. Kahit kaunti wala kang natutunan. Alam ko namang wala siyang itinuro sa atin. Pero napaka-imposible naman na hindi mo naiintindihan yung iilang bagay na ginagawa niya." Wika ni Budang. Hindi na lamang sumagot si Norman. Hinayaan ang kapatid na magpatuloy sa pagsasalita. Sa puntong ito na ang nagsermon sa kanya. Habang nakikinig, napagtanto rin ang isang bagay. Muntika na itong mapakagat sa pain ng aswang. Matapos ang sandaling yon, hindi na nagpakita ang pastor ngunit kinagabihan, nagsimula silang makaramdam ng panganib. "Norman, wala ka bang naaamoy? Ang tindi ng pag-alingasaw. Hawakan mo to. Mas mabuti ng handa tayo kaysa mahuli. Parating na siya." Wika ni Budang. Nagtatakang napatingin si Norman sa inabot na itak ng kapatid. "Sinong sila? Bakit kailangan ng itak?" "Hoy Budang, adik ka ba? Gabing-gabi na umaarangkada pa rin yung katarantaduhan mo." Wika ni Norman. "Ay naku Norman, nasa talampakan ba yung ilong mo? Umaalingasaw na yung amoy ng aswang, hindi mo pa rin pansin. Hawakan mo yan, panaban natin. Wala si Kalyon kaya tayo-tayo lang ang magliligtas ng sarili natin." Tugon ni Budang. Nakiramdam si Norman sa paligid. Kagaya ng kapatid, napansin na rin niya ang presensya ng aswang. Kagad silang nagpatay ng gasera. Hinintay sa kadiliman ang paglapit ng nilalang. Pareho pang nagulat sa biglaang pagkalampag ng bubong na para bang may dumapong dambuhalang nilalang. Sinundan pa ng nakakakilabot na halinghing. "Akala ko ba
Buong hapon lang sa anihan si Kalion. Bakit hanggang ngayon wala pa siya? Paano na tayo, Budang? Wika ni Norman. Kung natatakot ka, ako rin naman. Pero kinakailangan nating magtapang-tapangan para makaligtas sa halimaw na yan. Hindi ito ang oras para magpadala ka sa takot kung ayaw nating malapa ng aswang. Tugon ni Budang. Kaya kahit takot man, pinilit nilang maging matapang. Nahirapan sa paghakbang ang mga paa sa panlalamig. Ngunit sinika pa ring makalipat ng ibang pwesto. Dahil ang kinalalagyan ay malapit ng mabutas ang bubong sa paulit-ulit na pagkalmot ng nilalang sa itaas. Natataranta na ang dalawa dahil kaunti na lamang makakapasok na ang aswang. Nakikita na nila ang kamay nito sa butas nang mahawi ang tagpi-tagping nipa. Nagmamadali silang nagpunta sa pinto para lumabas. Natigilan din dahil nasa harapan na ang nilalang. O sige, lapit. Dali. Akala mo matatakot mo kami? Ano? Sige lang. Manakot ka dahil kapag naabot kita, puputulin ko talaga yung ulo mo. Banta ni Budang na tinatangkang tagain ng aswang. Si Norman sa kabilang banda. Nilalabanan ang sarili. Malapit nang mawala ng malay dahil sa takot. Subalit sakto din ang oras. Bago sila suguri ng aswang, dumating si Kalion. Kagad nitong ibinagsak ang pasa na sako sabay hugot ng itak. Diretsyong lumakad at inagaw ang atensyon ng halimaw. Aba! Kaya pala hindi ako mapakali habang nasa daan. May naghihintay na palang bisita sa aking tahanan. Mabuti at dito ka napadpad. Masisigurado ko na mabibigyan ka ng patas na laban. Wika ni Kalion. Kita mo na? Sinabi ko sa iyo na may kasama kaming antingero eh. Ngayon, mapapasabi ka talaga na tama ako. Uuwi ka sa inyo na bangkay na lang. Lagot ka kay Kalion. Pagyayabang ni Budang. Tumabi na ang magkapatid upang mabigyan ng sapat na espasyo ang antingero. Wala nang marami pang salita. Kagad nang naganap ang bakbakan. Sa kalagitnaan, hindi maitatanggi ang husay ni Kalion na ang magkapatid na nasa tabi ay naaaliw. Parang nanonood lamang ng aktwal na labanan ng dalawang boksingero. Sa kalagitnaan ng sagupaan, hindi na tinantana ni Kalion ang aswang. Gusto nitong makatakas ngunit palaging sinusundan, kasabay ng taga. Gumagapang na lamang ito sa lupa, subalit naghahanap pa rin ng paraan para makaalis. Marami na itong natamong sugat. Malulubha ngunit hindi pa rin napuputulan ng hininga. Abat, ang tindi ng kaluluwa mo ah. Ang ibang nakalabang ko. Sa ganyang kalagayan wala ng buhay. Pero ikaw humihinga pa rin. At lalabang ka talaga ano. Pasensya ka na lang. Hindi ako makakapayag na buhayin ng sino mang aswang na aking nakakaharap. Inuna mo pa talaga ang magkapatid. Akala mo siguro madali silang mabiktima. Hoy Budang, titigan mo ng husto ang pagmumukha nito. Siya ba ang pastor na pinagdududahan mo? Wika ni Kalion. Tinignan namang mabuti ni Budang ang mukha ng aswang. Marami na itong sugat. Napupuno na rin ng dugo ngunit nakilala pa rin. Ay siya nga po Kalion. Hindi ako maaaring magkamali dahil bukod sa magkamukha sila, parehong-pareho yung amoy. Walang pinagkaiba. Tuluyan mo na yan siya para hindi na makapangbiktima ng iba. Matapos makumpirma mula kay Budang, walang pagdadalawang isip na tinuluyan ang aswang.
Madali niya itong napatay dahil nangihina na rin. Makalipas ang ilang sandali, ginawa ng paraan para mailigpit ang bangkay. Sa gabing ito, pagkatapos ng engkwentro, kinausap ni Calion ang magkapatid. Mabuti at hindi nyo hinayaan yung aswang na hamaking kayo. Ikaw, Budang, may tinatago ka palang tapang. Akala ko, isa ka lamang pasaway pero pinatunayan mong maibubuga ka rin. Wika ni Calion. Ay sus, maliit na bagay, Calion. Ako pa. Syempre, kahit papano, may natutunan na rin ako sa inyo. Ilang taon tayong nagsama eh. Palihim kong inaaral yung kilos at galaw nyo sa tuwing may tutugising aswang. Natuto na rin ako habang tumatagal. Pasensya ka na rin, Calion ha. Kasalanan ko to eh. Kinausap ko kasi yung pastor na yun. Naging dahilan pa para humantong sa ganun. Patawarin niyo sana ako ha. Tatandaan ko na po at hindi na mauulit. Dire-diretso ka kasi. Hindi man lang kikilatisin yung taong kaharap. Kakakita mo pa lang sa tao, pumapayag ka na kagad sa mga sinasabi. Kung naaktuhang ikaw lang mag-isa, malamang ginawa ka ng pulutan ng mga aswang na yun. Tama na, Budang. Isa itong hindi inaasahang pangyayari. Pero may punto ka rin. Dapat kilalanin muna ang tao bago pumayag sa anumang imbitasyon. Kamuntikan ka pang madali, Norman. Hindi bali na. Huwag mo nang patulan pa. Ang importante, ligtas kayong dalawa. Sayang lang kasi. Ang bilis natapos ng laban. Nakulangan ako eh. Ang saya na sana habang nanonood kaso natapos agad-agad. Ganun ba talaga yung Calion? Depende sa uri ng aswang na nakalaban. Kung mataas na uri at malalakas, malamang mapapahaba ang laban, lalo na kung kayang talunin ang tanga na mutya. May pagkakataon na ganyan, pero dahil mababang uri lamang naman yung kanina, madali natapos ang sagupaan. Mainam na rin ganon dahil gusto ko nang magpahinga. Galing pa ako ng anihan at napapagod. O siya, magsitulog na muna tayo. Wika ni Calion. Kinabukasan, nagtanong-tanong si Calion tungkol sa pastor. May iilan sa kapitbahay na nakapansin ngunit hindi kilala dahil isang beses lamang nakita. Inimbitahan din sila katulad nila Norman. Ang sabi sa kanila, bagong grupo ng tagapalaganap ng salita ng Diyos. May nagka-interes lalo na yung palasimba at mahilig sumali sa ganitong klaseng aktibidad. Pinalipas niya ang ilang araw upang malaman kung may lilitaw mula sa grupong yon. Ngunit sa kabutihang palad, wala naman. Dito nasisiguro na ang napatay na aswang ay ang nagpapanggap na pastor. Sa kabilang banda naman, hindi pa rin humupa ang galit dahil ginamit ng nilalang ang Diyos upang makapanlinlang at makahanap ng bibiktimahin. Hindi naman siya perpektong tao, ngunit walang karapatan ng sino man na gawin yon, lalo pat nakasaad sa 10 utos ng Diyos. Ngunit nakahinga rin ng maluwag dahil bago magtagumpay, nagawan niya ng paraan para hindi matuloy ang masamang hangarin. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Kadyo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Madaming patayan na nagaganap sa tagong baryo sa lugar. Ngunit ang hindi maintindihan ng mga taga roon,
hindi pasa at bugbog ang natatamo ng mga biktima, kundi mga sugat, sakmal sa leeg, kalmot, warak na tiyan at pagkawala ng mga lamang loob ang kinahahantungan ng mga ito. Napag-alaman yon ng albularyong si Kadyo, kaya pinagtuunan niya ito ng pansin. Aba, madami na namang aswang na umaaligid sa baryo natin Wika ni Kadyo. Ngunit nang sabihin niya ito ay hindi na malaya ng binata na nadinig pala ng mga dayong pinaghihinalaan nila. Nagalit ang mga ito. Nagpadala ng liham ng pagbabanta kay Kadyo. Hindi na nag-atubiling maghanda ang albularyo ng mga armas, anting-anting at mga orasyon kung sakali mang sumugod ang mga nilalang. Kinagabihan, isang lalaki na may malalim na boses ang sumigaw sa labas ng tahanan. Hoy Kadyo, lumabas ka sa lungga mo. Patay ka ngayon dahil sa'yo nalaman ng buong baryo kung ano kami. Lumabas ka dyan! Wika ng pinuno ng mga aswang na nagpakilala sa pangalang Adon. Palahaw ng isa sa mga lider ng dayong aswang. Mga ungas, ako ba ang hinahanap nyo? Pues hindi ko kayo papayagan na manggulo pa sa baryo. Marami na kayong nabiktima at pinatay. Wika ni Kadyo, sabay handa ng mga pana at palaso. Ngunit mas mabilis ang mga nilalang kesa sa inaasahan. Kaya hindi niya ito matamaan. Nang mga panahong yun, baguhan pa lamang si Kadyo sa pagiging albularyo. Wala pa itong kaalaman sa pagpili ng mga sandatang babagay sa pagpaslang sa mga aswang. Panat palaso, sa bilis naming to. Sigurado kung need a place, wala kaming matatamo sa'yo. Kawawang Kadyo. Wika ng isa pang aswang, sabay tawanan ng iba pang kasamahan. Yun ang akala nyo. Etong sa inyo! Sigaw ni Kadyo habang inuunat ang tali sa hawak na armas. Nagmistulang ibon sa himpapawid ang bilis ng mga pana. Bumaon ito sa dibdib ng isa sa mga dayong aswang. Nabigla ang lahat sa mga nasaksihan. Mas nagalit pa ang mga ito. Kaya mas pinanggigilan nila si Kadyo at tumindi ang kagustuhang mapatay. Ngunit hindi naman papayag si Kadyo na doon lamang tumigil ang buhay. Hinanda niya ang malapot na lana para mabantayan ang bawat kilos ng mga nilalang. Dahil sa bilis at liksi ng mga paggalaw nito, inabangan niya ang pagbula ng langis. Kung sakaling may malapit na nilalang na magtatangka sa kanya, hinawakan niya ang sibat. Nilagyan ang talim nito ng langis na galing sa bote ng lana. Alam niya na mas mainam itong panlaban sa aswang. Nilibot niya ang paningin kasabay ng pag-ikot ng armas na hawak. Ilang minuto pa ang lumipas. Bigla itong tumusok sa harapan. Hindi naman nagkamali ang binata at tumambad sa kanya ang sugatang aswang na tila mabangis na hayop na biglang lumitaw. Hindi na uubra ang bilis niyo dahil alam ko na kung paano ko kayo matatalo. Kaya kung ako sa inyo, umalis na lamang kayo sa baryo ko. Sigaw ni Kadyo. Ayop ka. Kadyo, inuubos mo ang pasensya ko. Pues magbabayad ka. Mga kasama, patayin ang albularyo na yan.
Muling sigaw ng isa sa mga pinuno ng aswang habang nagbabago ng anyo bilang isang mabangis na hayop. Habang umaatake, para bang wala lamang kay Kadyo ang ginagawa ng mga ito. Naghintay muna ang mga aswang at pinagmasdan si Kadyo bago umatake patalikod. Napakurap naman ang albularyo at napatanong sa sarili kung alam ba ng mga aswang ang kanilang ginagawa. Hinihintay na lamang siyang umatake. Hindi na gumagalaw ang iba dahil baka mapatay sila nang wala sa oras. O ano na? Hindi na kayo gagalaw. Suko na ba kayo sa albularyong kaharap nyo? Wika ni Kadyo. Tahimik lamang at walang imik ang mga aswang. Hanggang sa biglang may tao na humingi ng tulong. Buong akala ng isa sa dayong aswang. Nalinlang niya si Kadyo ngunit nagkakamali siya. Binunot ng albularyo ang punyal sa kaliwang bewang. Tinusok sa kanang mata ang halimaw. Sigaw at pasakit ang natamo ng aswang na naging baboy ramo. Nangihina itong nanumbalik sa dating anyo. Buiset, masyado nga kitang minaliit. Pero sa gabing to, alam kong hindi ka mananalo. Nag-iisa ka lang at marami pa kaming natitira. Pagyayabang ni Adon kay Kadyo. Sus, akala mo lang yun. Kahit kailan, hindi kayo magtatagumpay. Huwag nyo nang hintayin na ubusin ko kayong lahat bago nyo malaman na mali ang kinalaban nyong albularyo. Sigaw ni Kadyo. Hanggang sa naging katayan ang engkwentro ng gabing yun laban sa mga aswang. Halos maubos ang lakas ni Kadyo. Sugatan na rin ito dahil sa dami ng pag-atake ng mga aswang. Wakwak na ang kaliwang tagiliran. Naputol na din ang kaliwang kamay. Nangihina na ito at hindi na halos makatayo. Ano na, Kadyo? Nauubusan ka na ng dugo at putol na ang kamay mo. Hindi ka na makakalaban sa amin. Kawawa ka naman. Wika ng pinuno ng mga aswang. Patuloy lamang ito sa pagtawa. Maya-maya pa, binunot na ni Kadyo ang huling alas na itinatago. Kinuha ng binata ang baril na may laman na kumikinang na bala ng tanso. Dahilan ng pag-atras ng mga dayong aswang. Ayon sa mga nakakatanda, ang tansong bala ay kinakatakutan ng mga aswang. Kaya kahit gaano sila kalakas, kalaki at katapang, babaliko sila sa pananggalang na ito ng mga tao. Tuso ka talaga, Kadyo. Hindi ka nakikipaglaban ng patas. May araw ka rin sa amin. Tandaan mo. Wika ni Adon habang papatras. Huwag na kayong babalik. Kung hindi matitikman nyo mga balang tanso sa baril ko. Takas! Tumakas na kayo! Wika ni Kadyo. Habang patuloy sa pagpapaputok ng tansong bala ng baril. Hanggang sa tuluyan itong nawala ng malay sa labanan. Dumating na ang bukang liwayway. Natagpuan nila si Kadyo na nakahiga sa daan. Nilunasan ito ng mga manggagamot at ng kapwa albularyo. Ngunit napansin ng babaeng manggagamot na tila ang mga sugat ni Kadyo ay gumagaling kagad. Pati na rin ang mga natamong pinsala sa katawan. Kamangha-mangha,
dahil tao lamang siya na walang kakayahan. Ngunit kahit bagong albularyo, ganito na kagad ang kakayahan niya. Kadyo, magpahinga ka na muna. Kahit maayos na ang kalagayan mo, hindi natin alam kung may kakaibang dala ang mga sugat at sakmal na natamo mo mula sa mga aswang. Pakiramdaman mo muna ang iyong katawan. Wika ng babaeng manggagamot. Maraming salamat po sa inyo. Pero kailangan ko pang sundan at siguraduhing nakaalis na ang mga dayong aswang na yon. Para makampante ako na ligtas na tayo sa muling pag-atake nila. Wika ni Kadyo, kahit nahihirapan pa rin sa paggalaw. Isa sa mga manggagamot ang nagpatunay na wala na ang mga dayong aswang. Tumakas na ang mga ito sa kabilang pulo para doon naman umatake at mambiktima. Ang sabi ng mga nakasaksi, may mga bihag silang kinuha sa baryo. Ikinalulungkot ito ni Kadyo dahil hindi man lamang niya nailigtas ang lahat ng tao sa lugar. Hindi pa tapos ang laban. Ililigtas ko ang mga binihag nila. Humanda sila sa aking paglusob. Maghintay kayo, mga dayong aswang! Wika ni Kadyo dahil sa galit na nadarama. Halos maluha-luha pa ang binata dahil niyakap siya ng mga magulang ng mga binihag. Nagmamakaawa ang mga ito. Iligtas ang kanilang mga anak. Kadyo, parang awa mo na. Maawa ka sa amin. Iligtas mo. Iligtas mo ang mga anak namin. Umiiyak na wika ng ina ng isa sa mga nabihag. Pangako ho, gagawin ko ang lahat. Gagawin ko ang makakaya ko. Mailigtas lamang sila. Wika ni Kadyo. Wala nang naging tugon ang kaharap na ginang. Sa halip, umagulgol at tumangis na lamang dahil sa sinabi ng binata. Dama at kitang-kita sa kanilang mga galaw ang lungkot at pag-aalala. Napatingin sa itaas si Kadyo. Maya-maya ay dinipa ang mga kamay. Nagdasal ito. Masinanay niya ang sarili sa labanan upang sa susunod ay matalo na niya ang lahat ng mga dayong aswang. Hindi man siya siguradong may liligtas pa niya ang mga bihag. Ngunit iisa lamang ang kanyang binanggit. Nandiyan na ako para matalo kayo, mga halimaw! Wika ni Kadyo. Pumunta ito sa kabilang pulo para doon magmasid. Hindi nga siya nabigo. Kitang-kita mismo ng dalawang mga mata na buhay pa ang mga bihag. Labis na tuwa ang naramdaman niya ng mga oras na yon. Sumugod ito at doon niya hinarap ang mga dayo. Kahit nakulang na ang mga kamay, hindi ito naging hadlang upang maubos ang mga aswang at mailigtas ang mga bihag. Umuwing matagumpay at nakangiti si Kadyo. Nagagalak naman siyang sinalubong ng mga taga-baryo kasama ang mga bihag na mga aswang. Kagad namang sinalubong ng mga tao ang kani-kanilang mga kamag-anak na binihag ng aswang. Nag-iyakan ang mga ito. Matapos yon, sabay-sabay namang lumapit ang mga tao sa binata. Nagpasalamat sa kabayanihang ginawa. Masaya si Kadyo na makita ang ngiti ng mga kababaryo. May luha man sa mga mata. Ngunit makikita sa muka ang galak na makasama muli ang mga mahal sa buhay. Simula din ng araw na yon, kinilala si Kadyo bilang
Bayaning Albularyo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.